magre-recommend daw sila ng mga kaso. Anong masasabi mo as former Chief Legal Counsel? Unang-una, yun ang problema kasi pag yung nandyan sa komite, walang abogado o kung meron mga abogado, hindi mga nagpa-practice. Abogado lang sa pangalan. Wala silang karanasan sa court litigation sa trial. For instance, sabi nila, i-recommend nila na i-demanda itong sila dating Pangulong Duterte, Senador Bongo, Senador, sino pa? De La Rosa, sina General Albayalde, ay ng 30,000 na biktima. Hindi man lang nila iniisip, paano nyo puprobahan na 30? Unang tanong dyan, sino-sino yun? Sino ba yung 30,000? May listahan ba kayo? Pagkatapos, ang susunod na tanong dyan, pagdating sa hukuman, pag krinos-examin mo na, tanongin mo yung mga testigo, sinong testigo nyo dyan? Anong kalakaran? Under what circumstances was he killed? Ayan ang problema eh. Akala lang nila ganun kasimple yan. And that is the reason why, ever since, walang demanda na iaahin kay dating Pangulo in the numbers that they're saying, 30,000. Kasi ang record ng pulis, nasa 6,000. Ang problema, ang nag-umpisa kasi yan talaga si Maria Ressa ng Rappler. Kinonfront ko siya noon eh. Sabi ko, mo nakuha yung 30,000 na yan. Ang sabi niya sa akin, sir, we're just quoting another newspaper na yun. Yan ang naging problema. Kinukote niya isang newspaper, nung makarating sa ibang bansa, pinaniwalaan nila. Kasi nag-uumpisa pa lang ang Rappler noon. So, ang tingin nila, credible, hindi naman. Kaya, ito namang mga kalaban ng gobyerno, kalaban ng Estado, ginagamit nila yan. Pero ang katotohanan, hindi sila makapile simply because talagang hindi mo mapuprobahan. Yung mga sinasabing pag-amin ni Presidente Duterte, pinaliwanag natin yan. He never admitted any extrajudicial. Wala siyang inaamin na gano'n. Wala siyang inamin na meron siyang Davao. Hindi niya rin inamin yun eh. Matagal na nating pinapaliwanag yan sa programa natin, pati sa mga artikulo natin. Kaya sa tingin ko, yun ay propaganda lang. Tandaan mo, hindi naman sila magpa-file eh. Rekomendasyon lang yun. At magandang propaganda yan. Kasi nagre-recommend ka lang eh. Hindi naman ikaw magpuproba eh. Ipapile yan sa DOJ, ang DOJ ngayon mag-a-assess. Kung matitino yung mga abogado niyan, dismiss ka agad yan. Kasi, kung nanonood kayo ng mga congressional investigation, mapapansin nyo yung mga unang sinumpaang salaysay ng mga di umanong testigo o resource person na nagtuturo na ganito, may so merong reward. Unang-una, yung mga salaysay na gano'n, initially, hindi yun na sinasabi nila. Binabago nila, kakaroon ng panibagong salaysay. Pangalawa, even assuming na binago nila at sinasabi nilang meron, kung pag-aaralan mo talaga, puro hearsay. Wala silang personal knowledge. Kagaya nung kay Colonel Garma. Tingnan niyo, puro sabi sa akin, natuklasan ko, sinabi sa akin, pinaalam sa akin, hindi mo po pwede sa hukuman yun. Kaya ang tingin ko talaga niya, pareho ng impeachment, propaganda lang yan. Talagang gusto lang siraan ang mag-amang Duterte. At ang kanilang layunin talaga, to disqualify or to tarnish the reputation and person of VP Sara in relation to the 2028 presidential elections. Tsaka sabi ng mga viewer, Attorney Sal, ang paggamit rin, questionable rin daw, paggamit ng mga testigo na pinaharap nila sa Quadcom at tinuro si former President Duterte. Your thoughts about it, sir? Hindi nga ba? Yun nga sinasabi ko, na mga unang salita nila, yung testigo nila, iba ang sinasabi. So hindi niya nakausap si Garma, tapos subsequently nakausap niya. Ganito na ang madalit sabi, puro hindi ka panipaniwala ang kanilang mga testimonya. Kaya hindi tatayo sa hukuman yon. Tsaka sir, comment lang, sabi ni Kong Barbers, sinabi na daw ng dating presidente na aakuin niya, and I quote, full legal responsibility for the blood. Anong comment mo dito? Kaya may mga recommendatory na mga kaso na ihahaid sa korte? Pinaliwanag na rin natin yan. Ang sabi natin, ang ibig siya sabihin ng issue full responsibility. Kasi yung was a policy. Patakaran niya ng siya'y namahala. Kaya doon sa SONA, di ba? Doon siya nagdeklara ng sa mga illegal na. At sinabi niya, puntahan niyo yung mga involved sa illegal
pakulong nyo. Pero, meron siyang pasabali palagi. Pero pag naglaban, so makikita mo na hindi totoo na sasabihin niya, walang kalaban-laban kung manganib ang buhay niya. Pangalawa, taliwas din sa mga sinasabi ng kritiko, si Presidente Duterte, meron pa siyang mas matinding pasabali. Sabi niya, pag inabuso ninyo ang inyong kapangyarihan, ibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi niya tinotolerate. Kaya puro kalokohan talaga yung nangyari dyan sa Quadcom. Kaya mula sa pool, sinasabi ko, yung mga nandyan, lahat yan re-electionista, tatakbo muli. And they need the propaganda, the free publicity, they need name recall, kasi marami dyan ng mga bago eh. They need the face recall, kailangang mabasa at marinig ang mga pangalan nila. Kaya ginagamit lang talaga yan sa halalan, para sa halalan. Kaugnay naman, Attorney Sal, sa rekomendasyon ng Quadcom na magkaroon ng mas malalim na investigasyon laban kay Congressman Paulo Duterte kaugnay sa illegal. Sinabi naman ni Congressman Duterte na handa itong humarap sa investigasyon. Ang apela lang niya ay magkaroon ng tunay at walang pinapanigang investigasyon at tumutok sa credible evidence at huwag tumutok sa credible evidence at huwag lang sa puro kasinungalingan o hearsay na mga testimonya nagamit ni felon na si Jimmy Guban at tinabon din itong imbestigahan ng lahat ng nasa PDEA watch list ng Duterte administration kung gusto talagang nilang makakita o gusto nilang solusyonan ang problema sa illegal na droga sa bansa. Anong masasabi mo, Attorney? Kung matatandaan mo, yung inuugnay nila si Congressman Pulong, inuugnay nila si Michael Yang, si Bongo sa illegal trafficking. Yan nung panahon pa ni Presidente Duterte yan. Di ba, if I recall right, si Dick Gordon, ang chairman ng komite. Pero ang findings niya, sabi niya, hindi ka panipaniwala yung mga testigo laban sa kanila. Pagkatapos, nawala na yung Duterte. Magtatatlong taon na tayo. Wala pang pinapahal na kaso sa kanila. At kung matatanda mo rin, during the previous hearings niya sa Kongreso at sa Senado, hindi ba yung PDEA nagsabi tungkol kay Michael Yang? Kasi tinatanong, ba't anong ebidensya niya kay Michael Yang? O ano sabi nila, sa ngayon wala kami talagang ebidensya, iniimbestigahan pa namin. Yung mga kalokohan na mga yan. Kaya nga hindi ma-file kahit na anong kaso kasi nga gawa-gawa lahat yan. Propaganda lahat yan, puro paninira.